feeling ko, meron na naman mga others dito sa aming bahay. Naman kami, baka... Morning, guys! Tinakpan ko yung kabilang mukha ko kasi sobrang bakat niya talaga. As in, grabe. Nahiya ako ipakita. So, it's Saturday vlog today. Uwi kami ng Bulacan. Dahil, dalawin namin si Mama, tsaka si Kuya. Tapos, bibigay ko kay Mama yung mga freebies na nakuha ko na feeling ko magugustuhan niya rin. Like, yung mga pang skincare. Tapos, yung mga sabon-sabon, gano'n. So, anyway. Grabe talaga, guys. Para akong Scarface. Kaya, huwag nyo na tignan. So, mag-ayos na muna kami. And I will see you later. Napapakita ko sa inyo, guys. Kasi kahapon, may dumating na mga pagkain. May nagbigay. Sila Miss Irene of Frabel Foods. Maraming salamat po, Miss Irene. Nagbigay sila, guys, ng isang katerbang mga processed food nila. Para sa amin dalawa ni Jet and kay Jazz. Kasi, alam niyo naman, never ko naman pinakaka-insist kayo ng mga ganyan. So, nagpadala sila ng cheese dog. Tapos, beef tapa. Pork tocino. Yung hot dog. Tapos, as in, ang dami pa, guys. Ayan, hanggang ilalim pa siya. Isang ganito. Maraming salamat po, Miss Irene. Guys, try niyo yung Frabel. Kasi, natandaan ko, si Mama, yan ang, niya, paborito niyang hot dog na ginagamit niya for spaghetti. Show that is solely based on your requests and play counts on Spotify, and we add them up and present it back to you. My name is Shaiti Sai. And I'm Sexy Terry. We had a couple weeks worth to count. That resulted to today's Maliit. 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 Hala, dandahan. Binabalatan niya na, guys, yung fruit salad. Sarap! Ngayon ka lang nakatikim niya, Nino. Hindi lang ba nakatikim yan? Kain tayo, guys. Grabe, dito kami sa kwarto. Sobrang init. Di namin nakatiis. Pinag-aircon ko sis kaya hindi siya makatulog ko. Kami sa kwarto ko. Palit lang to ang kwarto ko. Dalaga pa ako. So, yun. Yun siya. Tapos, cabinet. Bintana na. Tapos, yung kama. Then, yan. Pader na agad. Ay, pakita ko sa inyo to, guys. Yung picture na kinalodge ko, mga picture namin ni Jen dati. Alam ko na, ipakita ko na sa inyo to before. Sige na. O, tatabi na tayo. Sige na. Ala, ate, sige, buksan mo. Nandyan yung, mga ipis. Dali, dali. Higa na, higa na. Tatabi tayo, tabi. Ay! Ayan na. Good ka sa akin mamaya, mga mangga. Kunin ko kayo. Isa-isa. Sa dami mangga, guys. Kunin natin yan later. Andito kami, guys, sa Robinson's Balagtas. Kasi maliit na yung mga sapatos na nabili ko kay Sky dati. Yung nakita nyo palagi sinusuot niya, yung pink. So, dito ko kasi yung nabili. Ayan, no. Naghanap ulit ako ng bago. Yung nakakita ko, yung white naman. Mura lang kasi to, guys. 179 pesos lang. Oh. Ang ganda siya, actually. Kasi pag binili mo yan sa mall, na siya, 300 plus na ang mahal. Kaya magtitingin pa kami dito. Actually, marami silang magagandang gamit dito na pang bata. Pasyal kayo dito sa may Robinson's Balagtas. Sa may second floor to, guys. Yung, ano ba to? Uno budget yata to. Uno factory outlet pala. Nakabili kami. Ano? Shoes nga ni Sky. Shoes. Ito, ayan. 99 pesos lang to, guys. Ganda siya.
Parang pang dalaga-dalaga. Tapos ito. Saka hindi ito yung kinuha ko. madudulas. Dapat talaga ganyan. Ito, 179. Kasi rubber naman yung ilalim niya. Tapos, Ito magkano 99 pesos. 99 Ito, lang. tinuro ng Sky, 60. Sakay na tugas. Doon sa Robinson, Robinson. ito ay Robinson dito. Ha? 60 pesos din. Tapos kumuha ako ng pang-ahit kasi wala na si Jet. Alam? So ito ay 34 pesos pang-ahit. Kasi kailangan na yan. Hindi, ano? Tapos yun, dalawang belt na tigna 99 pesos din. Isang black tsaka isang brown. Dami ko nakuha. Ito sa inyo, anak, tatlong plastic ako. Pero hindi naman punong-puno. Grabe. Sobrang dami pa rin mangga doon. Alin? Doon sa taas. Ayan, guys. Tatlong plastic. Nakuha ko. Halo-halo na to eh. Meron pagkapitas ko pa lang. Natanggal na kagad kasi hinog na. So, yan. Tatlong plastic. Si mama naghihiwalay na. Ano yan? Grabe ah. Anong gagawin mo sa mangga? Kakayo na yun. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Grabe, ang dami niyong plastic, ma. Plastic. Oo. Ayun, no? Bigas yun. Bigas ba yan? Ano? Yung 5 kilos yung ano ba yun? Dinurado. Oo, pinapatanggap ko lang Ano yan? mami-mamihan. Pupurtig kita. Ah. So, ba't hindi mo pinabili mo po ito? Alin? Yung pang, ano, machine? Yung sa States? Ano? Ah, wala nga. Hindi pa naka-order. Sige, i-order. Hindi pa naman din sila uuwi. Nakatapos ako maligo, guys. Ang sarap, grabe. Sige na, watermelon na. Nakalis na si Jet. Di na siya nakapag-vlog kasi masama pakiramdam. Kawawa nga yun. Mahaba na yung buko ko, nawawala na yung kulay. May kukwento ko sa inyo bago ako matulog. Naalala ko kasi na hindi ko alam kung nabasa nyo yung mga post ko sa Facebook na naghahanap ako ng MacBook Pro na charger. Kasi nasira yung charger namin ng very unusual na naman, guys. Dahil feeling ko, meron na naman mga others dito sa aming bahay. Kasi the other night, well, not really the other night, pero parang nung Thursday, yeah, Thursday night, natutulog na kami ni Jet. Humiga na si Jet sa kama dito. So, tabi-tabi kami tatlo. Si Sky nandun sa crib niya, nakadapa. All of a sudden, tulog na kami lahat. Hindi na namin actually napansin yung oras. Hindi ko na din matandaan dahil hindi naman namin na pinagtuunan ng pansin yung oras. So, bumagsak, guys, yung laptop ni Jet galing doon sa cabinet ni Sky. Ito yung cabinet niya. Yan. So, imagine nyo na lang na yung laptop niya nakapatong dito. Nakapatong dyan. Tapos, nakadugtong ang charger papunta doon. So, may saksakan dyan. Yan. Nakasaksak dyan. And then, biglang bumagsak yung laptop niya. Plakda. As in. Very secured to, guys. Kasi, ano siya, oh. Flat. And, dito siya, syempre, hindi naman yun ipopwesto ni Jet ng alanganin na halfway mahuhulog or may nakabingit, diba? So, nandyan siya, secured siyang nakalapag. Dahil nag-upload yata siya nun or whatever na transaction niya nun sa laptop niya. Biglang, nalaglag talaga dyan ng bonggang-bongga. As in, plakda. Na, yung, diba, ang laptop mo dapat nakaganyan. Ganyan siyang bumagsak. So, yung keyboard and yung screen, plakda sa floor. So, syempre, ang una naming reaction, PI. Anong nangyari, di ba?
dinampot ni Jet yung laptop niya, dumiretso siya doon sa guest room. Tapos, inaaral niya. Sabi ko, tignan mo kung bubukas. So, inaaral niya yung laptop niya and luckily, bumukas naman. Pero, bakit niya ba ni-request yung charger? Pero basta, pinakuha niya sa akin yung charger. And, to my surprise, tingnan niyo kung anong nangyari sa charger. Putol. Ayan o, naputol siya na parang ginupit. As in, parang ginupit. Ito yung itsura niya ngayon. So, naputol silang dalawa. So, nothing unusual. Sabi ko kay Jet, niya, bakit naputol? Kasi, una naming naisip is baka may dumaang daga or whatever, nahatak yung wire. So, tanga yung laptop bumagsak. Pero sabi ko, wala namang daga. Na ganun kapigat. And wala naman talagang daga dito sa kwarto namin. Tapos si Yumi, nandun siya sa baba. Wala siya dito sa taas. Nakasarado yung pintuan. So, hindi rin si Yumi yung dahilan. And naisip ko, nabagsakan ng laptop yung wire. Kasi diba yung MacBook, guys, sobrang bigat niya. Solid talaga siya na metal. Kaya sabi ko, siguro, nabagsakan to ng kanto ng laptop. Tapos, isip kami ng isip hanggang sa parang, actually, hindi talaga namin siya inisip magdamag nung afternoon. Natulog na lang kami. Basta bumukas yung laptop, tapos natulog na kami. And then, kinabukasan, napaisip kami na paano malalaglag yung laptop na very secured na nandun sa cabinet. Tapos, yung pagkaputol ng wire, para siyang ginupit. Na as in, hindi siya mukhang hindi siya mukhang nabagsakan. Kasi yung pagkaputol niya is talagang putol na putol, guys, ha. Hanggang dun sa mga maliliit na wire. Talagang putol. Sabi ko, bakit nagkaganon? So, napapaisip na naman kami. Baka, buisit ka! Ginulat ako ni Jazz. Buisit ka, bata ka. Nagkukwento ako sa kanila nangyari sa laptop. Biglang tumunog yung bintana. Nakakaloka. Tapos, ito pa ka mo matindi. Nakakaloka. Ayaw ko ikwento kasi nandun si Sky. So, anyway, nakakaloka pa ka mo, guys, na nandun kami dalawa ni Jet sa guest room. Pagpasok ko dito, sa pintuan na yan, patay tong ilaw, So, yung lampshade lang nakabukas. Ganito siya. Ganyan siya kadilim. So, aninag mo naman, di ba? Pagpasok ko, alam ko na merong nakaupo doon sa may kanto ng crib ni Sky. Doon. Kasi si Sky nandito. So, halfway siya na nakahiga doon sa may crib niya at saka sa kama namin. Pero meron nakaupo doon sa may kanto na bata. Na hindi ko na mai-describe kung babae ba or lalaki. Parang, basta alam ko talaga, may nakaupo. Tapos natakot ako kasi alam ko yung nakita ko. Hindi ko talaga siyang nakita na bonggang-bongga. Pero alam mo na meron kang nakita. And hindi ako kakabahan ng walang basehan, di ba, guys? Ganoon naman. Hindi ka kakabahan ng wala kang kutob or walang basehan. So sabi ko, talagang natakot ako nun. Pero parang hindi ko kailangan magpatalo sa takot eh. So, kinounter ko yung nararamdaman ko noon. Minura-mura ko yung nakita ko. As in, para talagang nag-iba ako. Talagang nag-counter ako para mawala yung takot ko. And siya yung takutin ko or kung sino man siyang bonggang-bongga. Kinounter ko, so minura-mura ko siya. Tinakot ko siya. Lahat ng mga nakakatakot na sasabihin, sinabi ko habang umiihi ako sa banyo. Putak ako ng putak. So, kuda ako ng kuda. So, yun ang mga nangyari nung gabi na yun. The following day, which is Friday na, nung pag-uwi ko galing sa work, nagkwentuhan naman kami nila nanay, nila Ate Minda, nandun kami lahat sa baba. And, guess what? Meron din silang naramdaman. Which is, ikukwento ko naman sa inyo tomorrow, Saturday vlog. No, Sunday vlog. Kukwento ko sa inyo para naman, masyado na ito mahaba, Diyos ko. Abangan nyo na lang yun bukas, ha. So, let's call it a night, everyone. I hope you enjoyed today's vlog and my story. Ay, sis. Ang galing niya mag-ganun, guys. Good night na, baby ko. Good night. Bye. Bye, everyone.